double time na po itong mga gustong magpatanggal, magpa-impeach kay Vice President Sara. Lalong-lalo na po itong Makabayan Black, itong mga nautusan at nabayaran ng mga pari at iba't ibang organisasyon para sumulong sa impeachment kay Vice President Sara. Pero tila ba may humaharang at mukhang may natatakot para ituloy ang impeachment kay Vice President Sara. Samantala itong si Trillanes at ang kanyang mga katropa ay tuloy-tuloy mga kababayan, no? Ang kanilang panawagan na impeachment. Kaya sasagawa di umano sila ng isang malaking rally sa January 31 para sa impeachment ni Vice President Sara. Naku po mga kababayan po natin. Talagang ang bayad dito kay Trillanes ay talagang unlimited, no? Kasi hanggang ngayon tuloy-tuloy po ang kanilang pagsasagawa ng planong impeachment. At the same time sinasabay niya yung kanyang planong papasukin at siya nga po, no, ay mamumuno sa pagpapaaresto kay PRRD. So, ibang klase itong si Trillanes at Makabayad, no? Kasi takot na takot sila kung Duterte na naman ang makabalik sa pwesto. Sigurado, tanggal po yung mga ito. Okay. So, samantala mga kababayan po natin, no, naitanong din po sa isang press conference itong si Bersamen. Ano nga ba ang plano o stand ngayon ni Marcos Jr. patungkol sa impeachment ni Vice President Sara? Patuloy pa rin kasi no napapansin natin na nagkukunwari itong si Marcos Jr. Pero si Bersamen madalas ay nadudulas sa kanyang mga binibitawang salita patungkol po sa impeachment na lalong nakakapahamak kay Marcos Jr. at pinagdududahan ng bawat Pilipino na fake lang o pagkukunwari lang ang sinasabi ni Marcos Jr. na kontra siya sa impeachment. Panoorin natin. Yes, can we get a comment lang dun sa sinabi ng Makabayan block that the President is deliberately blocking the impeachment of Vice President Duterte in Congress? She's referring to yung nangyayari daw po na hesitation to initiate impeachment proceedings na may kinalaman daw po dun sa earlier admission ng Pangulo that he told lawmakers not to file impeachment complaints against the people. Ganito, let's understand this in the proper context. Ano? Ang tinanong kay Presidente is, are you in favor of impeachment? Siyempre, hindi niya sasabihin na in favor siya or he's not in favor because that is the prerogative of the Congress. You know that under the Constitution, the impeachment must emanate from the lower house. Okay? Now, if the President has made a statement at all about that process, it is only an opinion that he stated because he probably, the thinking of the President is that might be distracting us from our agenda and our move forward. No? But we do not say to the lower house because we cannot dictate on the lower house. It is a co-equal, it belongs to a co-equal branch of government. All we were saying, the President was saying to the lower house is, this is my position. But he's not blocking. He's not blocking. He cannot do that. Because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing that. You remember, many years ago, si Speaker Manny Villar, no? When he endorsed the impeachment complaint against President Erap, no one could have prevented him kasi diniretso niya yung, yung impeachment complaint sa Senate. And immediately the Senate acted. So that's all. Ayan at yung mga buhaya sa Senate, no? Kung gusto niyo pala matanggal si VP Sara, mukhang binigyan na kayo ng tips nitong si Bersamen. Nakagaya po daw ginawa ni Villar noong pina-impeach itong si Estrada, ay diniretso niya sa Senate ang proseso. Okay. So anyway, mga kababayan po natin, at titingnan po natin, kasi kahit yung mga senador, nag-aalangan din po sila, lalo na po yung mga re-electionist dahil alam nila na napakalakas po ang pwersa ng mga Duterte. No? Malakas po ito sa tao dahil alam ng taong bayan kung sino ang nagtatrabaho ng maayos at tama. At alam din po nila, no, na kapag pina-impeach si VP Sara, no, lalong malulubog sa utang at lalong mapapahamak yung ating bansa. Kung iba na naman ang magpapatakbo nino, lalong-lalo na kung si Tambe o kahit sino man na mga kalyado ni Marcos Jr. Dahil isa lang ang kanilang agenda. Magpayaman sa kaba ng taong bayan at walang pakialam
kung ano man ang nararamdaman, no? At iniinda kahirapan ng taong bayan. So alam natin yan, mga kabayan po natin. Kaya ngayon hinahanap pa rin ang isang Tatak Duterte dahil sa iniwan niyang legacy. Ikukumpara mo kay Marcos Sr. Naku po, wala tayong makikitang magandang legacy ngayon. Kaya itong mga kaliwa, no, na ginastosan di umano ng 1 trillion para sa proseso ng impeachment ni Vice President Sara, tira mo, tuloy-tuloy pa rin sila. At ang mga bayarang vlogger, no, na talagang walang tigil. Kaya nakakalata po na si Marcos Sr. ay nagkukunwari lamang dahil itong mga vlogger na ito siya ang sinusuportahan. Pero ang sumusuporta sa kanya, no, ay pabor sa impeachment or gusto nila ma-impeach si VP Sara. Samantala si Marcos Sr. nagkukunwari na ayaw niya ma-impeach. So, kabaliktaran. Kaya obvious po na si Marcos Jr. ay nagkukunwari samantala ang kanyang mga tauhan at talipores gusto ipa-impeach si VP Sara. And abangan natin at makikita nila kung ano po yung magiging balik sa kanila ng taong bayan. Di po ba? Salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay mga Duterte. Mabuhay ang mga pinuno na concern po sa sambayan ng Pilipino. Thank you and God bless.